kilala nyo kasi si Charles Dickens. Yan, so pakilabas na po yung PowerPoint natin. Si Charles Dickens, so bata pa lang siya, siguro 12 years old, ay naano na siya, nangulila na siya sa ama kasi bigla pong pinakulong yung kanyang tatay dahil sa hindi pagkakabayad ng utang. Ngayon, dahil nangyari yon, edi napilitan siya na kumbaga parang magtrabaho sa isang sapatusan. Tapos ang gagawin niya ay ipe-paste niya yung mga brand dun sa mga sapatos na yon. Tapos 10 hours siyang magtatrabaho. Tapos dahil sa ganon, yung mga pagsubok at nangyari sa kanya, na ano siya, na mas lalo siyang na-inspire na mag-aral to the point na, to make the long story short, naging writer siya, naging parang paano ba, poet, 'di ba? Tapos nakabuo siya ng maraming mga libro at isa nga doon yung tinatawag na Christmas carols. Tapos yung Christmas carols na yon, umano siya, parang tinransform niya yung way ng mga tao, yung way ng pag-iisip ng mga tao when it comes sa Christmas. Kaya ang breakthrough niya, nangyari talaga during Christmas season. Tapos meron siyang comment about Christmas. Ito yung comment niya about Christmas. Sabi niya dyan, I have always thought of Christmas as a good time. Lagi niyang iniisip daw na good time daw yung Christmas. Sabi, the only time I know of in the long calendar of the year when men and women seem by one consent to open their shut up hearts freely. 'Di ba? Sa panahon daw ng Christmas season, niya alam na yung mga tao, 'di ba, ay nagbubukas ng puso freely, 'di ba? Na yun nga, kumbaga parang kung totoo ay kung parang ipaparaphrase natin, para sa kanya masaya talaga yung Christmas season. Ngayon, yung area na yan yung nag-grasp o nakuha ni Charles Dickens when it comes sa Christmas. At pagtatanungin ko po kayo kung ano yung mga palagay nyo, yung mga tingin nyo, yung mga perspective nyo patungkol sa Christmas, siguro iba-iba tayo ng pananaw when it comes sa Christmas. Pag sinabing Christmas sa inyo, naalala nyo toys, naalala nyo Santa Claus, naalala nyo reunion, naalala nyo Christmas tree, di ba? And sabi nga, there is something special about Christmas talaga. We feel it in the air, di ba? Nararamdaman mo yun, hangin pa lang. Noong mga nakaraan, November, December pa lang, di ba? Pag nagmomotor kami ni Ate Mer, sabi ko sa kanya, December na no, Pasko na talaga. Kasi you feel it in the air. 'Di ba? Tapos you see it in the lights. Sa mga ilaw, 'di ba? Sa munisipyo, sa mga mall, sa iba't ibang establishment. Simento. Na may simento. Ayan. So, kumbaga parang nararamdaman natin yan. And hindi ko alam kung ano yung view nyo when it comes sa Christmas. Pero, natanong na ba natin kung anong view o anong tingin o anong naiisip ni Jesus kapag naaalala niya yung Christmas? Kaya ang title ng message natin ngayon is What Christmas Meant to Jesus. Ano ang palagay, ano ang tingin, ano para kay Jesus ang Christmas. And di ba, ang Christmas story, lagi natin tatandaan, na ano natin yan, madalas nakikita natin yung perspective, yung account ni Joseph and Mary. 'Di ba? Kung paano nilang nakita yung Christmas, kung ano yung sinasalaysay nila patungkol doon. Then also hindi nga mawawala yung account ng shepherds, 'di ba? So nakita nila yung unang storya ng Christmas. Tapos syempre yung Magi or wise men, 'di ba? Iba rin yung sinasabi patungkol sa Christmas, iba rin yung pananaw, 'di ba? Pero dito nga iisipin natin, pero kapag tinanong natin yung mismong may birthday, ano kaya ang pananaw niya at iniisip niya mismo doon sa sarili niyang birthday. At kapag nga daw gusto natin malaman yung kwento ng Christmas, ito lang, nagulat ako sa na-discover kong to, na lahat pala yan ay pertaining sa Christmas. So kung halimbawang mag-aaral kayo ng tungkol sa Christmas, ito daw yung dapat basahin nyo, yung Matthew 2, yung Luke chapter 2, Titus chapter 2, Hebrews chapter 2, tsaka Philippians chapter 2. Di ba? Parang the keyword is chapter 2. So lahat ng yan ay kinukwento ang patungkol sa Christmas. Pero ngayon, ang sasalunggahitan natin, ang i-highlight natin, i-underline natin ay yung Philippians
2. Yung binasa nga ni Brother Raf kanina. Ayan. So, pero, babasahin ko ngayon yung 6 to 11. Sabi dyan, no, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. 8, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So, having said that, 'di ba? Having read that verse, ano-ano yung mga naiisip at ano ang meaning ng Christmas patungkol kay Jesus? Ayan, sa view, 'di ba, ni Jesus. Unang-una, ito daw, Christmas to Christ meant selflessness. Tama ba yung basa ko ng meant? Meant, yan, meant. Yan, meant selflessness. Ayan, so ang verse dyan ay yung Philippians 2:6 na who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God. While people are thinking patungkol sa mga pagpapasikat, patungkol sa mga regalo na matatanggap tuwing Christmas, ang si Jesus pala ang iniisip niya nung unang Christmas is about selflessness. Na nakaprograma na nakadesenyo na sa isip niya na pupunta siya sa mundo na to ng selfless, na hindi niya iisipin ang kanyang sarili. Yun nga, yung who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God. And dito nga, sa letter A, masasabi natin yung Christ's eternal existence. Na ito, disclaimer kasi to, natatandaan natin na si Jesus hindi siya nagsimula sa Bethlehem. Tatandaan niyo bakit? Kasi na siya, ever existed na siya. Ibig sabihin, nag-exist na siya forever. Hindi, walang beginning, walang ending. Nag-gets nyo? Kaya, pag tinanong kayo na nagsimula ba talaga si Jesus? Si Jesus ba lumitaw lang sa Bethlehem? Di ba? Nung 4 BC ba? Hindi. Kasi eternal siya na nag-e-exist. And sabi, there was never a time when Jesus was not and never will be a time when He ceases to be. Diba? Pero dito ka nga ma-amaze, diba? Kasi yung God of eternity, pinasok yung time. Diba, alam natin na yung time may limit siya, finite siya, diba? Pero ang amazing dito, yung eternal na Diyos, pumasok dun sa oras natin, diba? Na bound dun sa oras ng mga tao. And sabi nga, He stepped from heaven to earth, remaining fully God. Pero tatandaan nyo to, nung si Jesus ay dumating dito, hindi niya binitawan yung pagka-Diyos niya. Okay? Kasi He is fully God and fully man. And yung sinasabi dito na form of God, next natin, ibig sabihin yan, yung inner essence, Diyos pa rin siya. Diba? Hindi lang outer appearance, kundi Diyos pa rin siya kahit sa kalooban niya. Sabi nga, Jesus was not like God, Jesus was God. At merong passage doon sa Bible na sinasabi ng Panginoon ni Jesus na kung nakita nyo ko, nakita nyo na ang Ama. If you have seen me, you have seen the Father. Diba? Tapos pag nabasa nyo yung Colossians 1:15, 1 Timothy 3:16, Hebrews 1, next natin, yung mga verses na yan ay patungkol sa deity of Christ. Diba? Sa pagiging Diyos ni Jesus Christ. Sa Colossians 1:15, siya yung tinatawag na image of the invisible God. Diba? Sa 1 Timothy 3:16, sinabi na He was God manifested in the flesh. Tapos sa Hebrews 1, makikita nyo na the express image of God's person. So, Diyos talaga si Jesus. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, Diyos si Jesus. Diba? Huwag kayong maniniwala sa sinasabi ng iba na tao lang si Jesus, kundi Diyos si Jesus. Pero, what does it mean? Ano ang ibig sabihin ng did not consider it robbery? Doon sa Philippians 2:6 na binasa natin. Ibig sabihin niyan, Jesus did not cling selfishly to His rights. Okay? Kaya nga kung meron daw pwedeng maging selfish tsaka self-centered, walang iba yon kundi si Jesus. Kasi totoo naman talaga na He is the center of the universe. Sa Kanya nilalang ang universe at dahil sa Kanya, nalikha ang lahat. Diba? Kaya kung meron pwedeng maging selfish at self-centered, maging main character at bida-bida,
walang iba yon kundi si Jesus. Pero sinasabi ng Bible, di ba, na sinurrender niya, binigay niya, hindi niya pinaglaban, di ba? O yun nga, did not consider it robbery. Sabi nga, status was not important to him, selflessness was. Di ba? Hindi niya inisip ang sarili niya during that time. Kaya alam niyo, nung pinanganak na si Jesus, nakaprograma na siya na hindi niya iisipin ang kanyang sarili. Selflessness. Kaya nga sabi, if the only one who ever had the right to assert his rights waived them, then so can we. Diba? Kaya, for example, yung Diyos, diba, na pwede naman magpaka-self-centered, selfish, ay winave yun, diba? Hindi inisip ang pagiging Diyos niya, diba? How much more po tayo? Kaya ang lesson nito, ang application nito, ngayong Christmas, kung natetempt ka, natutokso ka na magpaka-self-centered, magpaka-selfish, isipin ang sarili mo, wag. Sabi mo sa katabi mo, wag. Yan. Kasi hindi yan Christ-likeness. Diba? Hindi yan attribute o attitude ni Jesus. Kasi si Jesus, selfless. Diba? Hindi niya inisip ang kanyang sarili. Sabi nga, diba, sinulat ko lang dito, hindi siya nag-inarte. Diba? Isipin niyo, san pinanganak, san nilagay si Jesus nung baby pa? Ang description ng Bible, swaddling clothes. Tapos kapag pinag-aralan niyo yung theology about dyan, yung mga tupa pala na iaalay sa templo, yung gagawing sakripisyo, saan binabalot? Swaddling clothes din. Kaya doon mo makikita na meron ng typology, meron ng ibig sabihin yung pagkakabalot ni Jesus ng swaddling clothes. Ibig sabihin, siya yung magiging offering, magiging sakripisyo, magiging kordero ng Diyos na maglilinis sa atin mula sa kasalanan. Amen? Amen. Kaya dito, makikita na hindi nag-inarte si Jesus, hindi niya sinabi, ipapanganak ako sa St. Luke's Hospital. 'Di ba? O kaya naman, gusto ko dun sa Asian Hospital. 'Di ba? So hindi siya namili, o kaya sa Osmond, 'di ba? Hindi siya namili ng ang komadrona ko ay si ganto. 'Di ba? Ang nanay at tatay ko dapat yung mga mayaman, singyaman nila Diskaya, 'di ba? Yung parang hindi siya namili ng yung parang ang yayaman, 'di ba? Kundi, 'di ba? Kumbaga parang isinantabi niya ang lahat ng 'yon. Sabi nga, hindi niya sinabing i-welcome niyo ako. Kailangan may red carpet, 'di ba? So si Jesus po ay hindi selfish, kundi selfless. Kaya ito ay ina-encourage tayo ang kinakailangang i-apply natin dito, huwag tayong maging selfish ngayong Pasko. Maging selfless tayo. Amen. Pangalawa naman, Christmas to Christ meant surrender. Una, selflessness. Pangalawa, ang ibig sabihin ng Christmas sa kanya ay surrender. Nung siya ay papasok na sa dirty tennis ball, 'di ba? O yung earth, sabi 'yon ng Junior Angel, 'di ba? Nang papasok na siya dun sa earth, inano niya na talaga, mindset na niya na isusurrender ko ang lahat ng sa akin. Sabi nga ng Philippians 2:7, 'di ba? Made himself of no reputation. Mamaya malalaman nyo ano ibig sabihin ng made himself of no reputation. Ito yan, sa ibang translation, ito yung sinasabi, he emptied himself. So ano ibig sabihin ng he emptied himself? Sabi, Jesus did not set aside his deity, di ba? Hindi niya tinanggal yung pagka-Diyos niya, kasi bakit? Kung hindi daw siya kasi Diyos, nung pumunta siya dito sa lupa, hindi niya tayo maliligtas. Hindi siya mare-resurrect from the dead. 'Di ba? Kaya nung pumunta siya dito, he is fully God and fully man. Naintindihan niyo? 100% God, 100% man. Huwag kayong malilito. 'Di ba? He could not save us kung iniwan niya yung pagka-Diyos niya. Ito ang ibig sabihin niyan. Sa letter B, yung tinatawag na kenosis. Ang definition niya is Christ voluntarily surrendered the independent use of His divine attributes. Yung pala yun. May kakayahan siya, may attribute siya, Diyos naman siya, pero hindi niya ginamit yon. Sabi, He never gave them up, yung pagiging Diyos at yung kapangyarihan niya, pero He chose not to use them independently. Okay? Kaya sa Bible, pag nabasa niyo yung sa Bible, nung si Jesus ba ay teenager, nabasa niyo sa Bible, at nagpakitang gilas si Jesus sa kanyang mga kaklase. Siya ay naglakad sa tubig. Di ba?
at pinarami ni Jesus ang lunchbox ng mga kaklase niya. Di ba wala? 30 years, walang miracle na nangyari. Wala kayong mababasa. Di ba? Bakit? Kasi nag-underwent siya ng pagkatao niya talaga. Kung ano yung ginagawa ng normal na tao, ginawa niya rin. Kung nagkakarpentero yung tatay niya, ginawa niya rin. At wala kayong mababasa sa Bible at nung nagpawis na si Jesus, na-eportan siya, di ba? Inangat niya yung inangat niya yung palakol at pinagtataga niya yung kahoy. Di ba walang ganon? Di ba? Kasi nga, iyan ang ibig sabihin na yung hindi niya ginamit independently yung kanyang kapangyarihan. Di ba? Kaya for 30 years, no miracles. Di ba? Tsaka kung totoosin, di ba, naalala niyo yung pag binasa niyo sa Bible, pag gumagawa siya ng miracle, ano sinasabi niya? Huwag mo ipagsasabi ha. Di ba? Si Jesus daw, hindi siya nagdodraw ng attention to himself. Di ba? Hindi siya pa main character. Di ba? Kaya nga in the world full of main characters, di ba? Si Jesus, pumunta siya dito sa mundo, di ba? Not to draw attention to himself. Kaya dito tayo nare-rebuke paminsan-minsan, di ba? Pag tayo, tinatry natin na mag-draw ng attention sa sarili natin. Yung for example, kakantahan, gusto mo ikaw yung umaangat ng yung boses, 'di ba? Yung wala naman talagang kulot pero kukulot ka talaga para maiba ka lang. Ganon. Yung halimbawa, yung talagang ang sabi lang sa step, ganon lang, 'di ba? Pero ikaw gumaganon ka. 'Di ba? Kasi ang tawag diyan, yun nga yung pa-main character. Yung parang ang gusto mo lagi ang bida ikaw. Ang gusto mo ang 'di ba, ang sikat ikaw. Pero si Jesus hindi siya ganon. Diba? Basta kami, ilang beses kami na-rebuke ni Ate Beck dyan. Dati nung kabataan pa namin, huwag kang pabida. Huwag kang pa-main character. Kaya kami lahat, gusto namin lagi nasa backstage palagi. Yung ayaw namin na napapansin kami. Diba? Kasi ang gusto natin, to God be the glory. Kaya diba, sa dulo, palaging ang sinasabi natin, to God be the glory. Kasi ganun si Lord. Diba? And sabi nga, kahit daw sa cross na, sipin nyo maigi, yung pinakamatindi na naranasan ni Jesus, di ba? Hindi niya pa rin ginamit yung kanyang kapangyarihan. Sabi, he could have called angels, but he did not. Di ba? Nung siya ay dinuduraan, nung siya ay nilalagyan ng koronang tinik sa ulo, nung siya ay pinako sa krus, pwede niyo naman, di ba, tawagin yung mga libo-libong anghel, yung mga laksa-laksang anghel, di ba? So, para back-upan siya, para iganti siya. Pero ginawa niya ba? Hindi, di ba? Tinupad niya ang kalooban ng Ama. Di ba? Kaya dito makikita na nag-surrender talaga si Jesus. Kaya isipin niyo maigi, kung si Jesus ay nag-surrender, how much more ulit tayo? Di ba? Yun ang lesson dito, na kung si Lord, sinurrender niya, mindset niya na magsusurrender siya ng buhay. Di ba? Nawa po tayo din. Diba? Kaya sabi mo sa katabi mo, kung hindi mo pa sinusuko, ngayon na. Diba? Kung hindi mo pa sinusuko ang buhay mo, ngayon na, isuko mo na. Diba? Tayo, diba? Ang gusto natin, tayo ang may in control, tayo ang, minsan natatawa ko dun sa term na gusto nating tulungan ng Diyos. Diba? Lord, parang ang tagal mo magbigay ng God's will Tulungan na kaya kita. Mag-dating app na kaya ako. Diba? Magkape na kaya ako sa Starbucks, tas magpapansin ako doon. Nang ganon-ganon, diba? Yung parang minsan, tinutulungan natin ng Diyos, wherein, ang gusto niya, mag-surrender tayo. Diba? Lord, parang di mo pa sinasabi sa akin yung sagot Tingin na kaya ako sa papel ni Gabi. Diba? Yung parang hindi tayo sumusuko. Pero it's time, diba? Itong Christmas, may we be reminded na si Jesus sumuko siya, nag-surrender siya sa kalooban ng Ama. Amen? So una, selflessness. Pangalawa, surrender. Sunod naman, Christmas, nasaan ako? Christmas to Christ meant service. Diba? Selflessness, sunod, surrender, sunod, service. Diba? And sabi nga dyan, Philippians 2:7, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. Imagine niyo, di ba? Diyos na mga Diyos, hari na mga hari, pero pinurpose, di ba, mindset na kapag dumating ako dyan, maglilingkod ako. Di ba? Parang mapapasana all ka na lang, no? Nawa, yun ang dream ko, yun ang pangarap ko, yun ang prayer ko, how I wish and how I pray, na lahat po tayo, kapag pumupunta tayo sa isang lugar, particularly sa bahay,
sa church, 'di ba? Sa school o sa company natin, anong mindset natin? Mag-serve, 'di ba? Ako ang maglilingkod, 'di ba? Kasi kokonti na lang ang ganon. Sa lahat sa mundo na puno ng mga taong gustong maging boss, 'di ba? Si Lord, pumasok siya sa earth, gustong maglingkod. 'Di ba? Kaya nawa po tayo ganon. Kung lahat nga daw ng mga tao, ganon ang mindset, na pupunta ako sa church ngayon, maglilingkod ako, walang magbabackslide dahil lang sa hindi siya pinansin nung pastor o kaya nung kanyang ka-LG. Walang tatalikod sa Panginoon dahil may mga bagay lang na hindi pagkakaunawaan. 'Di ba? Kung tayo po, ang mindset natin ay maglingkod, talagang malinaw ang ating purpose. Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, maglingkod. Sabi nga, Jesus came to serve. Di ba? Sabi ng Luke 22:27, mababasa nyo, I am among you as the one who serves. Naalala nyo yung kinwento ko sa inyo sa It's Supernatural na nakita niya sa heaven, pinakita sa kanya yung heaven, tapos yun nga, yung umattend na siya dun sa wedding or great banquet. Tapos biglang may nakita niya na si Jesus nakasuot ng pang-waiter, tapos si Jesus ang mismong nagsaserve dun sa kanyang mga anak. Kaya yung mga anak niya tuloy hindi umiyak tapos magalak kasi mismong si Lord nakikita nila pinagseserban. Lord, ikaw nagseserve dito, 'di ba? Kasi sabi ni Sidrot noon, kung dito daw naglingkod si Jesus, kahit daw doon sa langit, 'di ba? Pipiliin niyang maglingkod. Kaya ganun din. Nawa po tayo po i-mindset na natin 'yon. 'Di ba? Sabi rin ng Matthew 20:28, 'di ba? Siya po ay dumating dito not to be served but to serve. Diba? Hindi niyo mababalitaan o mababasa sa Bible na nagtayo siya ng kahariang panlupa, tapos kumalap siya ng mga taong maglilingkod sa kanya. O paglingkuran niyo ko, hugasan niyo yung paa ko, di ba? Sa halip, siya pa nga ang naghugas ng mga paa ng disciple. And the pattern of his life, ano yung pattern ng life ni Jesus? Is yung washing the disciples' feet. Di ba? Mababasa niyo yan sa John 13. Sabi nga, serving many, not gathering servants for himself. Nung nakaraan, habang naghuhugas ako ng plato, sabi ko, parang may bago akong imamarathon ngayon. Yun nga, dati kasi ayoko kay John Maxwell. Pero parang siguro later on, dahil tumatanda siya, parang yung conclusion ng buhay, nagigets niya na. Basta parang nakakailang videos na ako ng panood. Tapos laging sa dulo ng message niya, umiiyak siya. Tapos iniiyakan niya yung mga tao. Yung parang sinasabi niya, nagmamakaawa siya sa church na i-value niya yung mga tao. Value people. 'Di ba? Kasi si Lord, vinalue niya tayo. Parang ganon. 'Di ba? Kaya parang sa part ko, siguro ganito yung kailangang malaman ng church nowadays. 'Di ba? Na kung gusto talaga natin na maging effective, 'di ba, sa evangelism, sa pagpapanalo ng kaluluwa, yun ang kailangang maibalik. Yun ang kailangang mai-align. Na do we value people? Talaga bang pinapahalagahan natin yung mga tao? 'Di ba? Kasi kung hindi, masasayang lahat ng mga efforts natin. 'Di ba? Kaya yun yung nangyari kay Jesus. Kaya again, sa panahon na lahat ng tao gusto silang paglingkuran at gustong maging boss, nawa po ang application natin o ang challenge sa atin, 'di ba, ay maglingkod din. Isipin niyo na nga lang si Samuel Brengel, 'di ba? Isa siyang seminary valedictorian. Pang-ilan ba yung valedictorian? Ayan, 'di ba? Sunod, salutatorian. Meron pa ba? Wala na. Ayan. Honorable mention. Ayan. Siya po ay may tawag po siya o tinawagan po siya sa isang prestihiyosong iglesia para mag-preach, 'di ba? Pero alam niyo ang ginawa niya, nag-resign siya para mag-join sa Salvation Army. Sino yung chief o head ng Salvation Army? Si William Booth. Diba? Sumama siya doon. At alam niyo ba, ang kanyang first assignment na inassign sa kanya ni William Booth ay linisin daw yung mga sapatos o yung mga boots ng Salvation Army. Pero alam niyo, sa halip na magreklamo, ito ang prayer niyo. Sabi, Lord, if you could take a towel and wash the disciples' dirty feet, then I can take a brush and clean the cadets' dirty boots, 'di ba? Kaya dito, maaalala natin, ginawa ni Jesus, tas ginawa ni Samuel Brengel, kahit siya po ay may mataas na katungkulan, 'di ba? Sino po tayo para hindi gayahin ang kanilang mga example?
Kaya si La Periston nga, kapag daw may mga mag apply sa kanilang pastor, may mga gustong maging worker sa kanila, volunteer, hindi talaga siya nahihiya. Sinasabi niya, ang unang qualification o requirements para tanggapin ka namin, you should clean the toilet. Parang ganon. Kasi o nga, no, kapag ka na-endure mo yon, pagka nalinis mo yung inidoro, yung kubeta, di ba, kaya mong gawin ng lahat ng walang arte. Di ba? So, sino na sa inyo nakaranas na maglinis ng CR, ng kubeta? So, ibig sabihin, yan, kumbaga parang nararating nyo na yung ganong humility. Di ba? Kasi, again, marami sa mga tao ayaw ng mga pinakamababa. Pero 'di ba, tatandaan natin ang kaharian ng Diyos baliktad siya. 'Di ba? Kumbaga parang yung pinapahalagahan dito, walang halaga sa langit, pero yung walang halaga dito, yun pa ang mahalaga sa langit. Kaya sabi nga ng Bible, if you want to be great in God's kingdom, learn to be a servant of all. Tapos may natutunan pa ako kay John Maxwell noong mga nakaraan. Kayo, anong attitude nyo kapag nakakakita kayo ng janitor, tapos ng mga gwardya? Di ba sila yung madalas na ini-ignore, hindi pinapansin? Di ba? Kasi ang iniisip, hindi naman nakatapos ng pag-aaral yan eh. Pero alam niyo ba, kahit si John Maxwell, kahit sa security guard, kahit sa mga janitor, nag-good morning siya. Di ba? Kasi he knows the value of a person. Di ba? Kaya sana tayo din. Di ba? Wag natin masyadong isipin na tayo ang pinakamahalaga na tao in the room. Di ba? Isipin natin na yung katabi mo, yung mga kapwa mo, yung mga kahit yung pinakaalam mong pinakamaliit na tao, 'di ba? Ay bigyan mo ng importansya. Kaya nga nung unang umorder ako sa Jollibee, tuwang-tuwa ako kasi ang liit ko pa. Tapos sabi sa akin, "Sir, can I take your order?" Wow, sir ako. 'Di ba? Parang elementary pa ako. Uy, tinawag nila akong sir. Parang ganun. Pero yun ang nakaka-amaze, 'di ba? Na kumbaga parang ang tingin kasi, syempre alam naman natin 'yon, 'di ba? Na technique kasi 'yon, customer kasi eh. Pero sana, di ba, tayo as Christians, ina-apply natin yon. Amen? Kaya tingnan mo ngayon katabi mo, ano man ang, ano man ang pinag-aralan yan, ano man ang background yan, saan man yan ang galing, di ba, i-value mo yan. Amen? Paglingkuran mo yan. Amen? Hindi yung, hindi, ang oopoan ko lang yung kagalang-galang. Ay, ang pagsisilbihan ko lang yung nakatapos. Yung 20 ang diploma. Ay, wag ganon, di ba? Kasi lahat tayo mahalaga kay Lord. Be a servant. Di ba? Kaya nga may kanta, if you wanna be great in God's kingdom, learn to be a servant of all. If you wanna be great, di ba? In God's kingdom, learn to be a servant of all. Di ba? Pangarap ko yan, na lahat po tayo maging servant. Di ba? Sana po ma-revive tayo sa mga pagdampot natin ng walis, sa mga pagdampot natin ng mga, alam niyo yun, dustpan, di ba? Kailan huling na hawakan ng basahan yung kamay mo? Di ba? Mag-isip-isip ka kasi baka last year pa. Baka hindi ka na naglilingkod sa Diyos, di ba? And yun nga, sa ibang mga churches, yun ang nakaka-bless, nakakatuwa. Kasi ang engineer sa kanila, ang engineer sa labas, pagdating sa church, nagiging usher. Ang architect sa labas, pagdating sa church, nagiging taga-picture. Di ba? Kasi pagdating sa kaharian ng Diyos, walang mataas, walang mababa. Lahat tayo servant ni Lord. Amen. Amen. Okay, next naman. Christmas to Christ meant submission. So, review ulit. Selflessness, surrender, service. Pang-apat, submission. Philippians 2:8. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross, di ba? Isipin niyo maigi, grabe yung submission, di ba, ni Lord. Kahit daw sa death ay nag-submit siya, di ba? Kahit naging obedient siya. Ito yung sinabi ni Max Lucado sa pagiging fully God and fully man ng Panginoon ni Jesus. Sabi, the omnipotent, tingnan niyo yung pagsasubmit ni Lord dito in one instant made himself breakable. Tapos, he who had been spirit became pierceable. He who has larger than the universe became an embryo, di ba, sa tiyan ng nanay niya. And he who sustains the world with a word chose to be dependent upon the nourishment of a young girl. God as a fetus. Sabi, holiness, sleeping in a womb,
the creator of life, being created, sabi, God was given eyebrows and elbows, 2 kidneys, and a spleen. Sabi, He stretched against the walls and floated in the amniotic fluids of His mother. Di ba? The creator of all, nag-submit. Di ba? Ay, pupunta ako sa earth, pero hindi ako magiging illegal. Gagawin kong legal yung pagpasok ko sa earth. Kasi yun ang turo ni Miles Monroe eh. Kaya di ba ang mga demonyo pinapaalis yan? Bakit? Kasi they are illegal spirit. Bigla-bigla na lang silang pumapasok dito sa mundo. Pero si Jesus, hindi siya illegal. Bakit? Kasi dumaan siya sa proseso. 'Di ba? Gumamit siya ng sinapupunan ng isang birhen, 'di ba, para lumabas dito. Kaya nga kahit yung demonyo, hindi niya nagawa 'yan. Hindi siya nagkaroon ng katawan, hindi siya dumaan sa mga sinapupunan ng kung sino, 'di ba? Kaya si Jesus lang ang may birthday. Si Satanas wala. 'Di ba? 'Di ba? Kaya praise God tayo, may sinasal. Kaya nga ito, 'di ba, mako-connect ulit 'yan sa Halloween. Kasi 'di ba, kaya gusto ng demonyo ng Halloween, 'yun na lang ang birthday niya kasi. 'Di ba? 'Yun na lang ang iniisip niya. 'Di ba? Pero tayo, alam na alam natin si Jesus 'yan. Pero ang amazing dito, naging obedient siya diyan, okay? Next naman, sabi naman ni C.S. Lewis, ang nagsulat ng Narnia. Sabi, the Son of God became a man to enable men to become sons of God. Sabi, the second person in the Trinity became human himself. He was born into the world as an actual man, a real man of a particular height, with hair of a particular color, speaking a particular language, weighing so many stone. Sabi, the eternal being who knows everything and who created the whole universe became not only a man, but a baby. And before that, a fetus inside a woman's body. Di ba? Kasi sinunod ni Lord yun, 9 months. Hindi yung parang biglang, Superman. Di ba? Jesus Christ. Di ba? Hindi yung parang pag pluk, ganun agad. Talagang nagdaan siya sa kanyang proseso. Ang tawag doon, submission. 'Di ba? Kaya tayo nga pagka kunwari tinatanong tayo ba nakikita sa atin yung submission na kagaya nung kay Jesus? O wala, lahat tayo ay rebellion. 'Di ba? Lahat tayo ay yung parang retaliation. 'Di ba? Pero ito iba, si Jesus nag-submit talaga siya. Nakakatuwa rin yung kwento nung tungkol sa prince ng Wales, 'di ba? Na bigla niyang sinorpresa yung mga coal miners, tapos nagsuot siya ng yung pangmina, tapos nakimina din siya sa mga doon sa kanilang lugar, 'di ba? Pero yung pagiging prinsipe niya hindi natanggal. Ganon din daw yung ginawa ni Jesus. Na ang pagiging Diyos ni Jesus hindi nabawasan, hindi natanggal. Pero nagpakatao siya, nag-submit siya, 'di ba? Doon sa kinakailangan niyang pagdaanan. Kaya naalala niyo yung nangyari nga, 'di ba? Yung parang yung sabi ni Lord na hangga't maaari, let this cup pass from me. Pero ang nangyari, let your will be done pa rin. Ang gusto ng Panginoon ay pa rin, kalooban ng Diyos. Kaya minsan, tayo din sa pagpe-pray natin, meron tayong inilalatag kay Lord. Pero sa dulo ba ng prayer natin, sinasabi natin na, Lord, let your will be done. Di ba? Sasabihin ni Raylin kunwari, Lord, type ko talaga si Roberto eh. Pero, yun, let your will be done. 'Di ba? Kung si Juan yung gusto mo, edi let your will be done. 'Di ba? Yung parang nilalatag mo lahat. 'Di ba? Sasabihin ni Aaron, Lord, type ko talaga si Veronica eh. Ayan. Pero let your will be done. 'Di ba? Mga ganun. Kasi basta sa doon, hindi yung ini-insist mo palagi yung gusto mo. Gusto ko si Pedro eh. Gusto ko si Pedro. 'Di ba? Gusto ko tall, dark, and handsome. 'Di ba? Gusto ni Lord, tall, dark, and awesome lang. Di ba? Pero okay na yun, at least awesome, di ba? Hindi lang handsome. O kaya naman, handsome man ng muka. Di ba? Mga ganon. And then, pwede na rin yun. Di ba? So, yun yung matututunan natin dyan. And lastly, ito na po yung last, bago kayo makatulog, sabi, Christmas to Christ meant sacrifice. So, review ulit. 1, 2, 3, go. Selflessness, surrender, service, and sacrifice. Diba? Ito naman yung nakaka-bless din, Philippians 2:8, even the death of the cross. Kaya, kaya isipin niyo maigi, sino sa history, sa human history,
ang nabalitaan nyo na pinanganak upang mamatay? Di ba wala? Kasi si Jesus lang. Yung ganon, yung pinanganak para mamatay. Sipin mo maigi, di ba? Yung parang ang purpose niya, born to die. Di ba? And kung, alimbawa, para sa'yo, illogical yun, yun kasi talaga ang purpose niya para pagbayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya naman, ginawa ng Panginoon yon. Kaya alam niya, pag pinag-aaralan nga daw yung Christmas, hindi mo daw pwedeng ihiwalay yung Easter. Kasi Christmas and Easter belong together. 'Di ba? Kasi si Jesus nga ay pinanganak upang mamatay. He was born to die, 'di ba? At yung humanity niya sa Bethlehem, tapos death at Calvary. Tapos yun nga, pag-usapang sakripisyo ni Lord, ano yung mga pinagdaanan niya? Yung horror of the cross. Nung pinakita ni David Jeremiah yung illustration nito, ang itsura is yung cross, tapos nakahanga si Jesus doon sa cross, di ba? Merong mga umaatake dito sa kanyang left and kanyang right. Ito yung mga parang panghahamak ng mga tao, yung mga emotional pain na dala sa kanya ng mga tao. Then dito, meron ding umaatak sa ilalim. Ito yung yung mga pakana ni Satan, yung gusto niyang gawin, yung pang-aatake niya kay Jesus. Tapos meron din sa itaas, yung parang kumbaga parang hindi mo rin expected na galing naman sa Diyos, yun nga, yung lahat ng mga kasalanan ng tao, inilagay sa Kanya. Kaya from here, di ba, meron din dito, meron dito, tapos meron dito. Di ba? So, sa lahat ng dimension, merong horror, di ba? Merong pinagdaanan ang Panginoon. Kaya, kumbaga parang kung usapang sacrifice, ay sakripisyo talaga. Di ba? Tapos yun nga, yung cross, di ba, na pinagsabitan o pinagpakuan kay Lord, reserved for criminals yon. Pero kinuha niya. Di ba? Sino sa inyo magbo-volunteer? Merong isa papasok sa inyo sa maximum, doon sa Bilibid, para lumaya. Lumaya siya, tapos doon kayo sa Bilibid. Di ba? Kung normal kayo, wala, di ba? Ayaw nyo. Pero isipin yung si Jesus, di ba? Pinagpalit niya yung sarili niya para sa atin, di ba? And non-Romans. Tapos sunod, yung physical suffering, yung lahat ng 39 stripes, yung pagkapako sa krus, yung cross, di ba, na hindi ganito, di ba, kundi yung rough and rugged cross, yun ang mga pinagdaanan niya. Yung emotional rejection, di ba, parang kinreate mo to, sabay nire-reject ka, di ba? Tapos sunod, spiritual separation. Ito yung pinakamatindi. Kaya nga napasigaw na si Jesus, di ba, na my God, why have you forsaken me? Yung close na ama at anak, biglang na-separate, di ba? In an instant, dahil sa kasalanan nating lahat. Kaya yun talaga ang sakripisyo. Kaya ano ang tinuturo nito sa atin? Na tayo din, kinakailangan, matuto rin tayong magsakripisyo. Ngayong Christmas season, di ba, maalalasan na natin, di ba, itong sinasabi ni Tim Keller na you cannot love someone deeply without taking a hit yourself. Na hindi ka rin daw masasaktan. Di ba? Na hindi ka masasakripisyo. Kaya nung tinanong ko si Mama, Ma, what is love for you? Sabi ni Mama, love is sacrifice. Sabi ko, talagang yun ang description at definition mo. So, narinig ba yan ni Papa? Joke lang. Love is sacrifice. Parang ang dami naming dinulot na sakit sa'yo. Parang gano'n. Pero naisip ko nga doon, oo nga, kapag nagmamahal ka, may isasakripisyo ka talaga. Amen? Sino dito may kaibigan, may asawa, may pamilya, ni mintis, ni isang araw, hindi kayo sinaktan? Wala, di ba? Pag nagmamahal ka talaga, masasaktan at masasaktan ka. Tama? Di ba? Meron nga akong napakinggan na ang marriage daw mahirap talaga. Kasi kung hindi daw mahirap ang pag-aasawa, edi sana nagstay na lang daw lahat sa marriage, di ba? Pero kasi ganun daw ang reality nun. Hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka magsasakripisyo. Kaya sabi mo sa katabi mo, tandaan mo yan. Okay? Para maging ready ka. Kaya minsan, di ba, parang lagi na lang tayong friendship over, ayoko na sa'yo, lagi na lang break, lagi na lang divorce, hiwalayan, di ba? Pero pagka kasi nakita natin yan, yung sakripisyo ni Lord, mahihiya tayo. And sa ministry naman, sabi, ministry that costs nothing, accomplishes nothing. Sa pagmi-minister talaga, laging may sakripisyo.
'Di ba? Kaya kung hindi ka na nagsasakripisyo, baka hindi naggaling sa puso. Baka hindi mo na mahal yung iyong paglilingkod. Kaya for example, itong pagpunta natin dito, sacrifice to kasi si Raylene dapat naghihilik pa yan sa kanyang kama, 'di ba? Pero pinili mo na nandito ka. 'Di ba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, congrats, 'di ba? Kaya yung yung iba naman sa inyo, dito na natutulog, di ba? Habang nagpipreach ako. So, wag naman. Okay, tapos, sabi nga, malapit na tayo, si J.H. Jowett, sabi niya, may nakita kasi siyang advertisement tungkol sa cheap crosses. Sabi, cheap crosses for sale. Ano ibig sabihin nun? Yung a picture of what many Christians want. Yung blessing without bleeding. Pero hindi daw yan totoo. Kasi kapag naging Christian ka, may mga problema talaga. May mga bleeding, may mga sakit talaga na mararanasan. Kaya nawa po ay ma-remind po tayo nito ng mga katotohanan na binigay o in-endure ng Panginoon. Kaya dahil napagdaanan ni Lord yon, ito na po, ito na yung last natin. Alam nyo ba ang nangyari? Magkakaroon ngayon ng second Christmas. Okay? So, ang continuation niyan, yung Philippians 2:9-10. Di ba? Na, dahil pinagdaanan ni Lord yung selflessness, ano yun? Recite nga kayo. Selflessness, surrender, service, submission, sacrifice. Dahil napagdaanan niya lahat ng yon, ito yung binigay at ginawad ng Diyos sa Kanya. Sabi, therefore, God also has highly exalted Him and given Him the name which is above every name. Biruin niyo yun, that at the name of Jesus, every knee should bow of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth. That every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Sa madaling salita, dahil nagpakumbaba si Jesus, anong ginawa ng Ama? Inangat siya sa lahat ng mga pangalan, sa lahat ng mga tao. Amen. Kaya ang lesson sa atin dito, kinakailangan, in order for us to go up, we need to go down. 'Di ba? Kaya sabi nga, ang exaltation of Christ, ito yan, yung every knee will bow in heaven, on earth, and under the earth. Kaya ang matututunan natin, ito pala yon ang proper. Next, the way up is the way down. Pag binasa niyo po yung 1 Peter 5:6, tapos James 4:10, sinasabi dyan na kung gusto mo daw itaas ng Panginoon, you must humble yourself. Okay? Ngayon, to sum it up, para i-sum up ang lahat ng ito, anong purpose ng passage na yon? Nung pinaliwanag na yon, na sacrifice, selflessness, mababasa niyo yon dun sa una na verse, yung sa Philippians 2:5. Anong sinasabi ni Paul dyan? Kaya naman, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Kung ang inisip ni Jesus sa Christmas ay selflessness, di ba? Ano ulit? Surrender, di ba? Service, submission, sacrifice, ganun din sa'yo. Yan din ang isipin mo ngayon. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Kaya Christmas, like Christ, ito dapat ang mag-manifest sa buhay natin. Ngayong Christmas season, dapat po maging selfless tayo. Amen? Di ba? Maging surrendered tayo. Lahat ng bagay, isurrender natin sa Panginoon. Maglingkod ulit tayo, mag-submit, at saka mag-sacrifice. Amen? And kaya nga, paano daw natin itong ili-live out? Unang-una, matuto daw tayong mag-give. Sunod, matuto tayong maglingkod. And syempre, matuto tayong magmahal ng iba as Christ loved us. Meron lang kwento ng isang batang babae, nilapitan niya yung pastor niyang daddy. Sabi niya, pastor, daddy, pwede ba tayong maglaro? Ganyan. Sabi nung daddy niya, anak, gumagawa pa ako ng message, tinatapos ko pa tong sermon na to. Ganon. Ay, ganon, daddy, ganyan. Sige, hintayin na lang kita. Di tumalikod yung little girl. Tapos ngayon, nung pagkatalikod niya, nag-U-turn siya, bumalik siya sa daddy niya. Tapos, niyakap niya ng mahigpit, yung halos mabali na yung neck ng kanyang daddy. Pero natuwa yung daddy niya. Sabi niya, bakit? Para saan yung hug na yon? Sabi niya, pinakita ko lang at pinaramdam ko lang sa'yo, daddy, yung ilulook forward mo mamaya. Parang ganyan ang gagawin ko sa'yo pag naglaro tayo. And alam nyo, yung nangyari sa Christmas, yung unang Christmas, yun yung patikim ng Panginoon.
sa gagawin niya sa second Christmas kapag dumating na ulit siya dito. Amen? Kung yung first Christmas nagdulot sa atin ng joy, nagdulot sa atin ng peace, nagdulot sa atin ng salvation, paano pa kaya yung second Christmas? Na pagdating ulit ni Jesus dito, gaano kayang blessing yung matatanggap natin? Ano kayang breakthrough, di ba? Ano kayang mga surprises ng Panginoon yung marireceive natin when He comes ulit? Amen? Kaya kung ikaw, natanggap mo yung first Christmas, di ba? Nawa po, mag-ready tayo sa susunod na Christmas. At yun nga po yung pagdating ng Panginoon. At kung hindi mo pa natatanggap ang Panginoon, this day, kinakausap ka ni Lord, receive Jesus Christ in your life. Kasi kung hindi, wala. Impyerno ang pupuntahan natin without Jesus Christ. Okay po? So ngayon po, tayo po